chapter 5. The book of James chapter 5. Book of James chapter 5. Tawag po ng Santiago, Kapitulo 5. At kung yung po nakita na ay ating pong sabay-sabay basahin ng talata ng 16 hanggang 18. James chapter 5, verse number 16 hanggang 18. Nakadala po ninyo? Kung tayo po lahat sabay-sabay, ready? Confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Elijah was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain. And it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. Panginoon Diyos, salamat sa iyo sa gabi po ito. Salamat po sa iyo sa mga awitin, sa mga paglilingkuran sa iyo, at sa mga naglilingkod sa iyo. Salamat po sa mga gawain, ministeryo na ipinagkatiwala mo po sa iyong church. Salamat Lord. At sa gabi nito, ang aking panalangin, dahil ng Diyos ay patuloy kabong mamusap, pagtulong mo sa amin at patuloy mo kami bigyan ng unawa at teachable spirit. At patuloy po na yung pabanglingkod ay iyong kasangkapanin upang magaling ka po ng mahalagang mensahe sa amin. Umaasa po lamang kami sa iyo at nagpapasalamat sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Now, marami ang nagsasabi na ako naman ay nananalangin. Ako naman ay nagpe-pray madalas. Pero I'm not sure kung ang Diyos ay napapakinggan ako. At tuloy, meron tuloy nagiging katanungan na ang Diyos nga ba ay dumirinig at sumasagot sa panalangin? Or ang Diyos ay dumidinig lang? Na bakit nila nasabi yun? Sapagkat hindi sila nakakatanggap ng kanilang hinihingi. At dahil doon, nagkakaroon sila ng pag-aalilangan. Kung ang Diyos kay talagang, ay nakakapakinig. Because He is God. Hindi sila sigurado kung ang Diyos ay sumasagot. Kaya sa gabi nito ay hindi kong ina mag-ating paksa. It is about prayer. And tonight, sana ay bigyan tayo ng Diyos ng revival sa ating prayer life. Sa gabi nito. Now, alam ninyo, isa ay aking natalakay doon sa ito po na, yes, bihirang bahay ang meron lang isang pintuan. Kadalasan sa bawat bahay ay may dalawang pinto. May pinto sa harap, may pinto sa likod. Amen? At meron ding pinto sa tagiliran. No? Na ginagamit nila para ipasok yung kanilang gamit. At para sila makapasok sa pinaka-kaloob-loobang bahagi ng bahay, ay dumadaan sila minsan sa harapan, minsan sa likuran, minsan sa tagiliran. Nakaranas ako, nakalimutan ko sino nakatulong sa akin nung kami po'y magpasok ng rep sa aming bahay. No, hindi magkasya doon sa harapan. Nung kami naroon pa sa Vietnam. Hindi makapasok yung rep, di ba, doon sa harap. No? Kaya ginawa namin doon sa likod sa taas, sa tagiliran pala. Okay?
So, hindi siya makapasok sa harap. No? Alright. Now, hindi naman pwede na hindi makapasok. Hindi dyan lang Ate P sa labas. Mag-rep. Kabinet mo yan. Hindi naman pwede, di ba? Kaya, hindi ka dapat sumuko. Sabagat, kailangan makapasok ito sa loob. Hindi pwedeng mag-rep kami sa labas. Alright? So, hindi siya makapasok sa harapan. Subukan natin sa tigiliran. Hintay na nakapasok. Diba? Minsan nangyari ay na hindi ko alam maganda, ang gabi na kami nakauwi. No? May dala kami susi, nabuksan yung pintuan sa harapan, pero nung tinutulak para bumukas, ano yung bumukas? Hindi kami nakabukas. Talagang sinasalpak, talagang ayaw makapasok, nakapulosan ka lang. Hindi kami nakapasok-pasok. Hindi ko alam ang problema. Alright? Ang problema, yung pinto naman sa tagiliran, ang nangyari, sa bakit nakapasok na yun, nung nakaraan ng panahon, ay baka may makapasok na kung sino magnanakaw. Kaya isinarahan kong magaling na talagang hindi makakapasok kahit si BBM. Okay? Hindi makapasok talaga. Tingnan mo po siyempre si Batang Noel. Asa si Noel? Okay, natanong Noel, sa kadumaan, umakit si Noel sa bubong. Makit ka na sa bubong, akit sa bubong, gabing-gabi. Ito naman, ingat ka, baka mahulog ka. Okay, and during that time, binata pa siya. Kung baka mahulog ka naman, hindi ka makasal. Alam mo naman yan, ha? Alam mo, nakapasok siya sa likod. Okay? At kaya nakapasok kami sa kalooban sa bakit nabuksan ni Noel, yung pinto alam sa likuran. Alright? Kaya kung hindi makapasok sa harap, pwede sa tagliran. Kung hindi ka sa tagliran, umakit ka sa bubungan. Amen? Upang makapasok ka sa pinakadoob ng bahay. Alright? Now, ganun din kapatid. Ito yung sinasabi ko, sa ganun parang hindi po pwede na sa ating layunin, no, na tayo'y lumapit sa Panginoon ay ma-discourage agad tayo kung tayo hindi makalapit. Sa magating gabi, ay ibig kong ipakita po sa inyo na ang Biblia ay nagpakita po sa atin ng limang kaparaanan paano tayo makalalapit sa Diyos. Okay? 5 kaparaanan kung paano tayo ay makakalapit sa Panginoon. At sa ganung panahon ay makahingi tayong tulong kung tayo po'y nangangailangan. Amen? Amen? Amen, listen? Ulit ba? Alright. In times of need. Ano? Okay? Hindi po tayo dapat agad tayo mag-iba. Kundi pa po, itong 5 kaparaanan ito ay ibigay na sa atin to encourage us. Ano you to encourage us, not to give up, but to encourage us na makakalapit ka sa ating Panginoon. Alright? So kaya nga, ngayong gabi, itong gawin natin. 5 doors of effective prayer. 5 doors of effective prayers. Ha? Okay? Kung hindi ka pwede, kung kailangan mo talaga, no, na makapasok sa kalooban. Alright? Now, sinubukan mo yung front door, hindi pwede. Okay? Alright. Now, hindi pwede sa front door. Okay? Kailangan ko makapasok. Now, merong side door. Alright? Now, hindi ka makapasok sa side door. Now, merong back door. Alright? Amen, listen? Amen? Now, don't give up. Don't give up. Okay? Tonight, ibig ko ipakita po sa inyo na ang Diyos, ibig kang tulungan. Amen? Ibig kang pagkalooban. Alright? Ibig kang pagkalooban. No? Alright? At itong mga pintong ito ay ibinigay na Diyos sa atin. Okay na? Not to discourage us, but to what? Encourage. Encourage. Okay? Na lumapit ka sa ating Panginoon. Number 1, the door of God's will. 1 John 5 and verse 14.
1 John 5 and verse 14. Unang Juan 5:14. Alright, nakatayo po? Ha? Okay, now, basahin po natin muna sa King James, tsaka po natin basahin sa Tagalog. 1 John 5 and verse 14. Ready? And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to what? According to His will, He heareth us. You see? At ito ang nasa ating pagkakatiwala. Nasa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang ayon sa Kanyang kalooban, ay didinggin niya tayo. You see? The door of God's will. Okay? Pastor, ako'y nagpe-pray. Matagal ko nang hinihiling ito, pero hindi niya ako dinidinig. Okay? Now, of course, anong sagot? Ito bang hinihiling mong ito ay ayon sa Kanyang kalooban? Naliwanag ba? Ito bang hinihingi mong ito ay hindi, nakikinig ka sa akin, ay hindi contradict sa Kanyang salita? Alright? Now, Christian, it is not the teaching of, kasi yung iba ang turo nila ay basta i-claim mo na. I-claim mo. But, listen Christian, yung prinsipyong to claim it, I must find God's will. Ang sabi ko, to claim it, anong kailangan? You must find God's will. Sabagat ang pangako ng Diyos ay what? If we ask anything according to His will, He yes, He heareth us. Okay? Nagpapakita lang na don't expect na sasagutin ka ng Diyos kung ito naman ay contradict sa Kanyang kalooban. Paniwanag ba? Meron ka ba hinihiling na partner, pero ito'y contradict sa Kanyang kalooban? Meron ka bang hinihiling na trabaho, pero ito naman ay contradict sa Kanyang salita? Paniwanag ba? Okay. Yes, the door of God's will. The door of God's will. Now, ngayon, alam mo na itong hinihingi mo ito, ay hindi naman contradict, hindi salungat sa Kanyang kalooban. Alam mo naman na itong hinihiling mo ito ay hindi naman contradict sa Kanyang salita. Pero wala pa rin kasagutan. Hindi ka makapasok doon sa ano mo rin doon? Ano ba? Door of God's will, now listen please, now, don't give up. Nakinig ka sa akin? Don't give up. Okay? Huwag ka agad manghinawa. Huwag ka agad panghinaan ko. Meron pang isang pinto na baka doon ay makapasok ka. Ano yung second door? Psalms 66:18. Aling-aling tayo pakalabas? 5 doors of effective prayer. Alright? Kung hindi ka makapasok sa front door, hindi kasya yung gamit mo, may side door. Alright? Now, hindi rin kasya sa side door, don't give up. Kung hindi mo pwedeng iwan lang yung gamit mo sa labas ng bahay. Meron di man, lakas, front door. Ganun din sa ating prayer life. Alright? Okay, ang pangako ng Lord, hanggang ngayon, wala pa kayo hinihingin anuman. Kayo ay magsihingi at makakatanggap upang maging lubos ang inyong kagalakan. Nagkapakita ng Diyos nagagala, nabigyan ka, pagkalooban ka. Maliwanag ang galit. Eminisa, gusto ka niyang sagutin. Alright? Ngayon, alam mo, ito yung kalooban naman sa'yo. Okay? You see, hinihiling mo na hindi pa sumagot, hindi ka mapagbuksan, hindi ka makapasok, no, don't give up. Meron pang another door. Ano yung another door? Psalm 66:18. Tayo na lahat. Kung if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Now, ano yung pinapakita? Number 1, kung hindi ka makapasok sa door of God, meron pang another, the door of
confession. Ha? Okay? Maliwanag ang Bible sa atin, kapatid. All sin must be confessed. Kung hindi, ito'y magiging balakid between you and God. Okay? Ha? You see? Okay, sa Bible, the Lord will hear me. Ha? Kung ako'y magtatangi, kung ako'y magtatago ng anumang kasalanan sa puso ko, hindi ako diringgin ng Diyos. Kaya nga tayo as Christian, nakikinig ako ng Sunday school nyo kanina. No? Don't let gossip or criticism magsiling balakid between you and God. Amen? Ibig sabihin, iwasan at huwag naman mong ichichismis yung kapwa mo kapatiran. Ang dami yan. Ang kasiraan niya, kasiraan mo, kasiraan natin. Okay? Huwag kang iwasan yung criticism. Iwasan. Lagi kong natandaan, no? Lagi kong natandaan yung salita na madalas, we do not like the person. Not because of who she is, but because of who you are. Ayaw mo sa kanya, hindi dahil sa ganun siya, ito'y ayaw sa sarili mong ugali. The door of confession. Kaya bago ka humingi ng naman, siguraduhin mo na wala kang itinatagong kasalanan sa iyong puso. Maliwanag ba? Amen? Amen? O kamakain lang. Wednesday yata yun. Merong nagsusumbong-sumbong sa akin. No? Sumbong-sumbong sa akin ng member. Ha? Diba? Kasi niya, I try na ibahin ko yung usap. I try. Dadaling ko siya sa iba. Okay. Sabi ko, ang gagaling ng mga sendolin, hindi akong gusto naman. Sister, alam mo siya rin mo yan. Kasi yung tao, wala sa tabi namin. Wala sa kakayang i-depensa yung kanyang sarili. Mas maganda, kung may susumbong ka sa akin, isa mo siya. Diba? Tsaka mo sabihin yung problema mo sa kanya. Diba? Okay? Kasi kung ulitin pa, paano kung ikaw yung isinusumbong? Nakikinig ka sa akin? Paano kung ikaw yung isinusumbong sa akin? Hindi mo alam. Di ba? Alam mo lang ba? Okay, lagi natin tayo po'y isang pamilya. Amen? Isang pamilya tayo. Magkakapatiran tayo. Okay? Okay, loyal ako sa inyo. Kaya gusto ko loyal din kayo sa akin. Loyal kasi gawain ng Diyos. Amen, isa? Amen? Ganun yan eh. Alright. Natutuwa ako, nag-isip kayo ng blessing sa akin. Amen? Natutuwa ako, nag-isip kayo ng blessing sa inyo. Okay? Never ko mag-share ng blessing ko sa ibang church. Share ko sa church ko. Seloso akong pastor. Sabi ko sa inyo yan. Okay? Hindi ako nagtutuwa. Pag nalaman ko yung kinukwet mo para sa akin, kinukwet mo sa ibang church. Diba? Hindi ako nagtutuwa ng gano'n. Okay? Mag-share ka sa akin. Kung share yung gawain mo sa ibang pastor. Sapagkat hindi ko yung galing tumanggap ng haka, nasabi ko, parang nagyayabang ng member ng church. Doon ka magyabang sa pastor mo. Yung member kong magyayabang sa akin. Kakalain ba tayo? Okay. Kasi nagdadamdaman ko, pag nakita ko na, ito pala ginagawa niya. Tapos nakita ko, twice na ito nangyari sa akin. Okay? Last Sunday, nasa kapalit ako, di ba? Pastor, member ko yan. Kasi, pwede din yan. Okay? Isa naman, nasa library Batangas ako. Ganun din nangyari. Nakakahilang na kita.
Kasi sa pastor, meron kami tinatawag ng pastoral ethics. Okay? You see, member ko yan. Okay? Yung member niyo. Okay? Ngayon, pag nag-transfer sa akin, papaalam ko doon. Dahil sa papaalam ko doon, usap kami dalawa. Friend kami doon, tapos na. Yun. Okay? Meron kami pastoral ethics. Thursday, si Brother Martin, meron akong pinapupuntahan sa, kasi may dumadalo sa atin sa Lumban, na member siya sa San Pablo, nag-teacher siya sa atin doon, bakit ko nakikita ka rin, bakit na lang yung pastor mo? San Pablo pala, hindi lang bahay mo lang, pastor mo. No, dito mga nakaraan sa atin, hindi ko siya nakikita. Hindi ko, Brother Martin, kamusta si Ganon? Si Edwin. Binuntahan ko po. Sabi niya, kung nalang siya magdadalo sa Church of San Pablo. Okay, go ahead. Tigil mo na. Alam mo, kaya ka na. Tigil mo na. Okay, kayo mga, okay, marami kang pwedeng isubinin at bislahin din natin. Tigil mo na siya. Ethics yun eh. Kung sino nga, mula sa may tala, mag-travel siya rin kasari, pag nasa Pablo, para siya. Ganyan kami. Alright? Okay, hindi gusto na mag-away kami ng iba. Dahil naman sa member niya. Okay, so pag nagkaganoon, okay, pag nagkaganoon, hindi ako didinggin ng aking Panginoon. Diba? Kasi kaya nga, the door of confession, important yan. Every time na mag-pray tayo, matuto tayo muna magsiyasat ng ating mga puso sa Diyos. In Psalms 139, 23 to 24, ano sabi ni David? Search me, O God. Kita niyo po? Search me, O God. Try me and know my thoughts and see if there's be any wicked way in me. Kita mo, hindi talagang request niya, di ba? Ano sa Tagalog? Yung kanyang prayer, kami niya, siyasatin mo ako, O Diyos. Kita mo? Hindi tao ang magsisiyasat sa iyo. Diyos. Sapagat sa Diyos ko lumalapit eh. Amen? May pangangailangan ka. Kailangan mo ng tulong. Kailangan mo ng awa. Kailangan mo ng habag. At Diyos lamang ang tanging makatutulong sa iyo. Kaya kung ikay magtatangi ng kasalanan sa buhay mo, hindi ka niya mapalingan. Kaya naman pa rin David, search me, O God. Alright? And try me and know my thoughts. Alas, kaya nga, mahalaga sa atin, na halos araw-araw, nagko-confess tayo ng kasalanan sa Diyos. Lord, I'm sorry. I'm sorry, Lord. Masama itong iniisip ko. Hindi tama ito. Lord, sorry, mali ito. Lord, I'm sorry, Lord. Hindi tama yung nasabi ko kanina. Natawad ko. Mali ako. The door of confession. And don't let bitterness, unforgiving spirit, hatred, hinders your prayer life. Amen? Mahalaga, walang galit sa puso. Wala kang bitterness. Walang tao na hindi mo mapatawad. Amen? Mahalaga yun. Sapagat talagang napakadalas na masusubukan mo. Okay? Kapag meron kang matagal ng galit sa iyong puso, at nagawa mo magpatawad, makikita mo, nagpalaya ka ng isang bilanggong matagal na nakakulong. At makikita mo yung bilanggong yun pala ay walang iba kundi ikaw rin. Okay? The door of confession. Okay, throughout the day, all of us need to confess sins. Amen? Amen? Kapag ito'y talagang ipinapaalala na ng Diyos sa iyo, confess. Confess. Confess against me, it means what? Lord, I agree. Lord, sang-ayon ako, naniniwala ako sa iyo, mali ako. Nagkasala ako.
Amen? At sa 1 John 1:9, anong sabi ng Diyos sa 1 John 1:9? Kung ipapahayag, pakilabas, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng kalikuan. The door of confession. Amen? Pero willing ng Diyos na pakinggan ka. Pero willing siyang sagutin yung kahilingan mo. Pero willing siyang saklolohan ka. Ang sabi na nababasa sa Isaiah 59, 1 and 2, ang taing ng Diyos ay hindi parado, ang kanyang kamay ay hindi maiksi, upang ikaw ay hindi matulungan, kundi ang kasalanan mo ang siyang naghihiwalay sa iyo mula sa Diyos. Okay? Anong kailangan? Confess. Okay? Alam mo, hindi naman contradict yung hinihiling mo, pero hindi ka makapasok sa pinto. Alright? Okay. Ngayon, subukan mo yung kalawang pinto. Ano yung kalawang pinto? Ano ulit na malakas? The door of confession. Okay? Baka doon ay magkasya ka. Amen, Kisa? As you come to the Lord in prayer, pray, search me, O God. Amen? And try me and know my thoughts. Alright? In James 5 and verse 16. James 5 verse 16. Okay. Ano sabi ng James 5 16? Taga sa King James, confess your faults to one another. Ano sunod? And pray one for another. Amen? Ito yung, yes, the door of confession. Kasi bakit, mayroong mga pagkakataon, no? Itong James 5:16, ito yung alitan ng dalawang magkapatid sa Panginoon. Okay? Ito yung tampuhan, ito yung hinanakit ng isang tao din sa kanyang kapatid sa Panginoon. Alright? Now, the word confession put one to another, sapagkat the word one to another ay sapagkat parehong nakakaalam. Alam ko galing sa akin yan. Alam ko, 20 taon na kinikinig po niyan eh. Parang ganun eh, di ba? Amen? Ngayon, anong lesson sa atin ng Galatia? Yung mature, ang unang habang. Galatia 6:1-2. You see? Ang unang humabang, for reconciliation, yun ang mas mature. If alam niyo, yun ang higit na spiritual. Okay? Alright. Siya na magko-confess. I'm sorry. Amen? Ngayon, kung yung taong yun naman ay wala siyang alam na galing ka pala sa kanya, hindi mo na kailangan pang mag-usap din dalawa. Kundi, what? Do the first works. Amen? Dala mo ng ginataang mundo na may suman. Dala mo ng tsumprato na kinukuran ng gumaan. Okay? At tsumprato na hahalo. Tsumprato, lalagyan mo pa ng puto maya. Nakikinig ka sa akin? Kukuran mo ng gumaan. At lalagyan mo ng galas na malagnaw. Alaska. Yung pula, hindi yung ilaw. Talan mo. Tsaka pandisan. Kung may makakita ang budong, talan mo. Masarap yun. Kaya nakikita ko lang ako. So, nagkaayos ng dalawa. Ibig nagpalaya ka ng isang bilanggo. At ang banda ko lang, natukpasan yung bilanggong pinalaya ng sino. Ikaw na rin. Okay? The door of confession. Alright? Now, you see, sinubukan mo makapasok. Hindi kumupura sa alimunan doon. Door one, God's way. Hindi makapasok. Then, nagpunta ka sa sumunod doon. The door of confession. Hindi rin kaya. Hindi naman, pangit naman nababakasin mo pa yung pinto. Nakikinig ka sa akin? Pangit naman. Sapagkat hindi, kailangan sapagkat meron pang
Okay, the door of what? James 5:17. 5:16, ready? James 5:16, ready? Read. Alright. Anong door ito? The door of ferventness. The door of perverseness. Confess your faults one to another and pray one to another that ye may be healed. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. You see that? The door of what? Fervent prayer. Verse number 7, Elijah was a man subject to like passion as we are, and he prayed earnestly. At si Elijah ay tao rin kapareho mo. May kahinaan din, nalulungkot din, napapagod din, pero nanalangin siya ng buong ningas na huwag umulan. Okay? Sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Okay? At hindi nga nagpaulan ng Diyos. Bakit? Sapagkat si Elijah ay nanalangin ng buong ningas. Alright? Let's listen, the door of ferventness. Ferventness. You see? No, the word fervent or ningas, ano yung sabihin ng fervent? Fervent means impassion. Impassion. Alright? Ang ibig sabihin ng isulat, maapoy, nagtaalam, maningas. Fervent also means forceful, strong prayer. Okay? It also means passionate. No? Merong sigasig. May pagpapatuloy. Okay? Wala mang kasagutan pero hindi siya humihinto sa pagtawag sa Diyos. Kinakalampag niya ang pintuan ng langit. Are you with me? Amen, listen? Amen? Okay? Okay, forceful, heartfelt. Okay? Sapagkat alam niya, yung kanyang hinihiling ay ayon naman sa God's will. Ako niyo pa ako? Amen? At siya rin mismo ay natutong mag-confess na Lord, hindi ko gusto makakita ka ng anumang kakampalasanan, kasalanan sa puso ko, Panginoon. Lord, sorry. Inisip mo ako, patawarin mo ako. Ayaw ko mayroong hadlang between you. Ayaw ko may hadlang sa aking paglapit sa iyo. Forceful, passionate prayer. Malingas na panalangin. Ito ang sabihin sa wholehearted. Ano yung huli ka ng fervent? Wholehearted. Seryoso. Talagang nasa puso niya yung kanyang hinihiling sa Panginoon. Ikaw ba ay nanalangin na ng ganyang klase ng panalangin? May ningas, may apoy. Isa sa malaking problema ng maraming Kristiyano is what? Shallow prayer. Hindi sa akin, mababaw. Okay? Ano pa? Lack of seriousness. Nakikinig ka sa akin? Amen? Walang kaseryosohan. Kadalasan prayer na napapakinggan ng Diyos sa maraming Kristiyano ay prayer na nagsisibig parang ritual na lamang. Ibang basat nakapag-pray ka lang. Nakikinig ka sa akin? Nakikinig kayo? Nakapag-pray ka lang na parang mawalan ka lang ng guilty feelings na hindi ako nag-pray. No, ako nag-pray na wala. Pero, hindi umaasa ng kasagutan sa Diyos. Are you listening? Amen? Are you listening? Hindi umaasa ng kasagutan sa Diyos. Hindi naghahanap ng answer prayer. Nagpapakit, pinakikita mo lang sa Lord na you are not serious in prayer. Hindi ka yung klaseng prayer, okay? Ang binitawan ni Elijah sa Diyos.
Hindi mo madalas ang napapakinggan ng Panginoon sa atin. No? Naturingan tayo, pwede tuturo na in your prayer, use not vain repetition na gaya ng ginagawa ng mga hentil. Pero madalas, buong bibig mo yun, ikaw na po ang magpala sa amin. Ikaw na po ang magpala. No, sino ba magpapala sa atin? Si BBM? Si Anggara? Okay, minsan ikaw na po mag-iingat sa akin. Sino mag-iingat sa'yo? Si Gabriel? Ayun eh. Nagiging mo kami, ikaw mismo, hindi mo alam ang kahulugan. Kung ito'y magandang pakinggan ng ating Ama na sa langit. Okay. Madalas yung pangalan ng ating Lord, ginagawa natin mga exclamation. Panginoon, 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 Panginoon. Tingnan mo, sa iyong panalangin, ilang Panginoon, ilang beses yung binabanggit yung Panginoon. Ilan? Baka 50, 100. Are you listening? Are you listening? Anong sabi ng Lord sa ating prayer? In Matthew 6, in your prayer, use not vain repetition na gaya ng ginagawa ng mga hindi. Inaakala nila na sa paggamit nila ng Panginoon, 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 ay gagantihan sila ng lahat ng Ama sa langit. You see? Kaya nga, the door of what? Ikatang pinto, the door of what? Fervently. Malingas. Forceful. Passionate. Wholehearted. Heartfelt. Yung talagang dama mo. Nararamdaman mo. Amen? Serious. Nakikita ng Lord yung bigat ng iyong kalooban. Nakikita Lord yung iyong kaseryosohan na nakadepende ka lamang talaga sa kanya. Lord, I need Lord na kailangan ka na sa buhay ko, Panginoon. Personally, meron tatlong napakahalagang bagay sa buhay ko na talagang I pray fervently every day. Number one, my family. Aking wife, aking dalawang anak, ako at si Mom. Tulugan ko at kung sino kayo susunod. Sure. Pangalawa, the church. Itong church ko, mga miyembro ko, mga magagawa natin. I-pray ko yan, mga teacher na yan. Dati, isa lang, di ba? Santa Cruz, Lord, I pray sa Calvary Santa Cruz. Ngayon mo, Lord, I pray sa Calvary Lumban. At ganoon din, Lord, yung gawa, yung Calvary, usapong bato pala ko ngayon. Sa Angeles, si Mark doon, yung asawa niya. Okay. And then, pang-apat, pala ito, pang-apat, yung mga kaibigan ng pastor. Ayan. Now, alam ko, na marami sa inyo ay pinagpe-pray din sila. Yan ang isa? Alam ko, pero gusto kong makatiyak. Gusto kong makasigurado. Okay? Kaya pinagpe-pray ko din sila araw-araw fervently. Okay? Liwanag ng Bible, no? It takes fervent prayer. Alam niyo? It takes fervent prayer to see answered prayer. Fervent. Walang hinto. Amen? Hindi sumusuko. Hindi nag-give up. Amen? Talagang kinakalantag yung bintana, yung pinto. Lord! Lord! Tulungan mo ako, Panginoon. May tumating sa aming bahay. May isang tao na, Lord, kailangan ko ng tinapay. Wala akong mapakain sa kanila. Ano ba yan? Wala akong mapakain, Panginoon. Tulungan mo ako. Kaya ako. Gutom din yung dumating niya kanino. Wala akong mapakain. Ang sabi ng lalaki, nakasarado na yung pinto namin. Nakahiga na kami mag-anak. But no,
sabi ng Bible, how much more? Diba, ano yun eh? How much more your Father in heaven? Hindi kaya ikaw ibibigay niya sa pag nangangailangan ka? Amen? Kaya nga, very willing siya. Amen? Yes, merong front door. The door of God's will. Kung hindi ka makapasok doon, pero naman kung alin another door, the door of what? The door of confession. Amen? Baka mayroong balakid na kasalanan. Na, okay, alam mo, God's will. Alright? Nag-confess ka rin yung kasalanan, tinagka mong mali ka, nagpatawad ka na, seryoso ka. Amen? Wala pa rin. Anong kailangan? Baka ibig ng Diyos ba? Yung kaseryosohan mo. Anong door yun, pakadalas? The door of ferventness. Kaya minsan, the door of ferventness. Okay? Now, maaaring wala pa rin. Amen? Ano, Lord, ay siguro, ibig ng Diyos makita na seryoso ako. At ibig ng Diyos na makita na hindi lang ako di seryoso, kami lahat sa Calvary. Hindi lang ako ang may gusto doon. Gusto itong lahat ng kapatiran ko sa Calvary. Sapagat alam namin, Lord, ito yung kalooban mo. Now, tinawag mo na at member. Nakikinig ka sa akin? Tinawag mo na at member. Inuna mo yung mga tatay na yan. Okay, mga tatay, tulungan niyo ako mag-pray tayo sa bagay nito. Alright? Ha? Ngayon, dito natin daan, the door of agreement. Matthew 18 and verse 19 to 20. Okay, Matthew 18, okay, 19 to 20. Tayo na po na, muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa, ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hihingin ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. In verse number 20, tayo po lahat, sapagat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan ay naroroon ako sa gitna nila. Kaya kung pagkasunduan. Alright? Ano sa pages nyo? Ano sa pages? Okay. If you agree. Ito sabi yun? Amen? If you agree. Alright? Yes, the door of what? Ano ito? The door of what? The door of agreement. Alright? Thank you, sir. No? Okay? Ito po ang sinasabi nito is what? If the whole church, ano ba naman sa inyo? If the whole church agree on something. Ano ba naman sa atin? If the whole church agree on something na that is according to the will of God. Ang sabi ng Panginoon, He will hear from heaven. Amen, sir? He will hear from heaven. Okay. Remember yung Acts 1:4? Buong church na nag-pray. Sa loob ng, okay, if it says, if the whole church agrees on something that is according to God's will, the Lord says He hear them. Remember, binabati ko sa iyo na talagang marami ang nagpapatotoo. Ang bagamat matagal ng nagala. Si Church, Haddon Spurgeon. No? Hindi siya nag-Bible school. Okay? Hindi siya nag-Bible school. Pero very powerful, naging very popular siya. Tinawag siya Prince of the Preacher. Baptist preacher siya. Minsan, nagtanong sa kanya, Mr. Spurgeon, okay, what is the secret of your power? Ano tanong sa kanya? What is what? What is the secret of your power? Very powerful ka. Okay, basahin yung istorya. No? Every Sunday, 10,000 ang dumadalo sa kanyang Baptist tabernacle. 10,000 hanggang kulang pa ngayon eh. Sa pagkatadalas, no, pinababayaran na niya yung upuan para lamang talaga makapasok yung nasa
minsan sasabihin niya, yung nakadalo ngayong umaga, please, pwede kayong huwag nang bumalik sa gabi para yung nasa labas, sila naman nasa loob. Pero ganun pa rin. But what is the secret of your power? Anong secret? Yung pala, every time na sinupipreach yung kanyang mga member, nakaluhod sa masamang ipinagabi, Lord, bless our preacher. Bless my pastor. Bless the pastor. You see? If the whole church agrees on something, amen? Yung ating church room ba? May lote na, di ba? May lote na siya. Okay? Hinihingi na lang natin ay mabakuran. At pag nabakuran, tatambak ka na lang. At talagang ang kalkulangan natin, mahigit sa daang truck ang kailangan itamba. Okay? At ang pangarap na natin doon, ang mag-departation ay basta makapagbubunan naman tayo. Gusto nga natin talaga, sana nga doon na lang yung Christmas fellowship, pero hindi mo pa. Kaya every Wednesday, kahit kung narito kayo lahat, ipagpay natin na buhusan tayo ng Diyos ng maraming pagkapala. Amen? Magawa yun. Pagkatapos yun. Alright. Pag natapos yun, pwede doon na pag tayo ay anniversary natin, minsan, tapos doon natin muna talaga eh. Amen, minsan? Sapagat ang target natin doon ay yung pinaka-worship hall ay it can accommodate 300 na katao. Amen? Ilang tao namin doon eh. Then, kasi yung mga truck, mga kotse, ng DPWH, DTI, amen? DOH, diba? Amen? Kasi the door of what? Takas? Confession. Amen? The door of what? The door of confession. Ulit yung yung ating Wednesday service, yun po yung power ng church. Yun yung power ng church. Hindi maliit na bagay ang prayer meeting. Hindi maliit na bagay. Okay? Kung nais natin na i-bless pa tayo ng Panginoon, meron tayong needs, di ba? Kasi, huwag natin kaligtaan itong door of what? The door of what? The door of agreement. Makiisa tayo sa pagtawag sa Diyos. Magsama-sama tayo. Okay? Kaya nga maging seryoso lang tayo, no? Matutulan tayo maglalang talaga ng buong ningas, no? At kung talagang kailangan magsakripisyo tayo. Liwanag ba? Amen? Amen, Lisa? No, alam niyo, isang problema kasi minsan, no? Nakikinig ba kayo? Isang problema siya, we do not want to be disturbed. Nakikinig? Ayaw nating may storbo. Ayaw nating isakripisyo kahit yung ating kaunting oras lang na pagtulog na natitira. Samantalang madalas, ginigising ka ng maaga ng Diyos. Nakikinig kayo? Amen? Madalas, ginigising ka ng maaga ng Diyos. Isip ka, seryoso ako. Okay? Madalas, maaga pagising ka na, hindi ka na makatulog. Ang iniisip mo, marami yata akong nakain burger. Tama? Marami yata akong nainom na coke. No. Ginising ka ng maaga ng Diyos at bakit gusto niyang mag-usap kayong dalawa. Gusto niyang makita na willing mong isakripisyo yung oras mong matulog, makausap lamang siya. Fervent prayer, then the door of agreement. Amen? Isipin mo, kung every Sunday, bago mag-Sunday school, may mga tatay na rito at sama-sama na nag-pray. Can you imagine that? Lord, bless our service this morning.
sa gabi. Amen? Salamat Lord. Binigyan mo si pastor ng maayos na bahay. Amen? At nil lang. Amen, isa? Amen, salamat sa Lord. Aba? Amen, isa? Then pray, Lord, yung aming gawain namin sa lumbang. Pagkalaw mo sila makapaggawa na doon. Amen, isa? Sa Angeles, ang ating prospect naman, ang ating prospect doon, maliit na Badirani. Yung Baptist yung ginagawa ni Paulo, ang taas. Ang laki. Parang swimming pool, parang tangke ng tubig. Kaya sabi mo, hirap na ako sa mga bagat to. O parang may sakit na lang ako. I-discover sa mo, bawagtis ako, no? Bawagtis ako. Kaya sabi ko, papagabawi ang lumpaan ko. Di ba kahit na tatlong ba pinagpuno na? Kasi pagka hindi nagawa, tuwing magabay, talagang lulusong ako. Babasa ako eh. Hindi naman kaya. Hindi naman. Ito totoo. Okay. Talagang ang baptism bisa, hindi magkakasundo. Baptism na, nagtatalo-talo pa yan. Okay? Maraming church, hindi sa kanya sa ginagawa ko. Dapat to. Kasi hindi ako lumulusong, di ba? Sa labas ako. Amin ba? Mali yun, i-biblical. Sabi ng Bible, lumusong sila sa tubig at nabasa. Lumusong siya sa tubig, hindi nabasa. Lumusong siya. Ano sa Bible yun? Teka, ito na. Hindi na ako biblical. Nakita ko, hindi na ako gumagawa nun. Marami po sa kanya nung magbasa. Kasi, ang baptism is what larawan ng pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay ng ni Kristo. Tama? Inilalarawan mo yung naging sarili ng kaligtasan mo. Tama? Sino ba maglalarawan? Ako ba o yung tumangka? Yung tumangka. Hindi na ako kasama to. Ako tagapasa na. You see? Pero hindi pa sa akin iba. Kailangan mo tagal. Bibigyan, lulusong ka. Ay, dali mo sa Jordan River. At lumusong kayong dalawa doon. Okay? Masyadong hindi naman masyadong doon. Itaran. Eh, pagka dito na, hindi mali itong bali dito. Dapat pala sa river. Kung sa river, sa ilog. So the door of agreement. Emigration, kaya nga, every Wednesday, mahalaga sama-sama tayo narito. Sama-sama tayo tatawag sa Panginoon. Amen? May mga member tayo ng karamdaman. May mga member tayo ng magbigat na pangailangan. Amen? Meron tayong gawain sa luban, sa Angeles, at maging sa Taguig. Okay, yung ating church sa Taguig, naghahanap pa rin sila ng mas malalang lugar na malilipatan nila. Okay? Ano kailangan lang? If we agree. Amen? The door of agreement. Alright? And lastly, Matthew 7:21. Matthew 7:21. Naalala niyo? Ang Panginoon ay nasa Mount of Olives at nagbagong anyo siya. At doon sa Mount of Olives at doon sa bundok na yun ay kasama ni si Peter, James, and John at nagpakita si Moses and Elijah. Remember that? Pagkatapos noon, nanakot sila sa bundok at pababa nila ng bundok ay kanilang nagatnan. Ang mga tao nagkakagulo sapagkat yung mga apostol na nilapit ng isang ama sapagkat yung kanyang anak ay napopos ng devil. Hindi mapalayas ng mga apostol yung mga devil sa katawan ng bata. Hindi na sa Lord. Pagkasabi ng Lord, kailan pa nangyayari ito? Tama, di ba? Pinagpalas ng Lord. Sabi ng apostol, Panginoon, bakit namin hindi mapalayas yung devil? Anong dahilan? Hindi namin siya mapalayas. Anong sagot ng Lord? Matthew 7. Pakibasa nga po mula sa Kinis, Matthew chapter 7. Matthew 7:21.
27:21, tayo nga po lahat. Oh, sorry. Huwag mali ako. Yes, 17. What is 17? Matthew 17 and 21. Nakita na po ninyo? O tayo po lahat. Ready? Howbeit, this kind goeth not out but by prayer and fasting. Okay, panghuli. Alright, now, nagkakaisa tayo, may pagkakaisa ang church, pero wala pa rin kasagutan na sabi ng Lord, don't give up. Meron pang natin isang pinto. Meron pang isang pinto. Ibig ko talaga makapasok kayo. Ibig ko talaga magtagumpay kayo. Nais ko talaga bigyan kayo. Ngayon, meron pang isang pinto na doon makapapasok kayo. Anong pinto ito? The door of what? The door of fasting. The door of fasting. Okay? Now, tapos na ako. Now, hindi magkakapareho ang kaisipan ng ilang mga manggagawa ng Lord about fasting. Merong mga churches na inuobliga ang member na magpapasting tayong lahat. Ha? Diba? Okay? At dahil dito, minsan, papakain mo siya, hindi ako kakain, nakapasting ako eh. Are you with me? The door of fasting. Now, ang fasting ba ay batas? Okay? Nagpapasting ka ba sa pagkakataon? Lord, hindi ako kakain, hindi ako iinom, hindi ako maliligo, hanggat hindi mo binibigay ang aking gusto. Ano naman iba ibig sabihin? Iba ang fasting? Inakala ba na pag nag-fasting ka, bibigyan ka? Now, ang Diyos ba, ibig niya ba mabuhugan kayo parang bata tayo? Lord, hindi ako kakain, hanggat hindi mo binibigay gusto ko. Alright? Yun ang mentality nito. Okay? But let's take occasion. Remember, sabi ng Lord, pag nagpa-fasting kayo, huwag kayong mag-ugali na tulad ng mga Pariseo na ginugusot nila yung kanilang mukha, nakasimangot sila para masabi ng tao na nagpa-fasting sila. Nalagi ba yun? Paliwanag, ang fasting ito ay ginagawa secretly. Walang dapat nakakaalam. It is between you and God. Okay? And secondly, ang fasting ay hindi sinasadya. Alright? So bakit sabi mo ba, pag may nakaalam na, wala nang halagay yung fasting mo. Alright? Now, fasting is communicating to God. Fasting is communicating to God. And that you have no desire. You have no desire. You have no desire for food or any earthly things or pleasure, even sleep, but His what? Yes, but because you need power. Okay? You are looking for what? God's will for your lives. Bunga ng hinihiling mo sa Panginoon, wala kang desire na kumain. Liwanag ba? Hindi kayo makatulog sa pag may hinihiling ka. At hindi ka makatulog ay hindi mo kinakausap mo lang ang Diyos hanggang sikatan ka ng araw. Emigration? That's fasting. Alright? Now, Acts chapter 13, verse 1 to 3. May mga prayer po tayo, no? Na nais po natin makakita ng kasagutan mula sa Panginoon. At ito po'y higit na importante po sa atin kaysa kumain o matulog. Dahil dito, I need to spend more time with God. Okay? Verse 13, sa iglesia nga na nasa Antioquia,
ay may mga propeta at mga guro. Si Barnabas at si Simeon na tinatawag na Niger. Si Lucio na taga Cyrene. Si Manaen na kabayad sa gatas ni Herodes na tetrarca. At si Saulo, number 2. At nang sila'y nagsisipaglingkod sa Panginoon at nagpa-fasting ay sinabi ng Holy Spirit, separate me, Paul and Barnabas, sa gaway itinawag ko sa kanila. Kasi nga, na magkaganoon, nang sila'y makapag-fasting na, makapag-pray, ipinatong ang kamay sa kanila at sila'y kanilang isinugo. Okay? The door of fasting. Okay? Sa ngayon, sa ating Christian life, madalas tayo po'y talagang punong-puno at talagang kontrolado na ng mga nagaganap. Sabihan pati kasama yung technology sa ating paligid. But bilang Christian, meron tayong pangailangan pare-pareho. Amen? Nais ng Diyos makausap tayo pare-pareho. Nais ng Diyos ng power sa ating buhay. Nais ng Diyos ng victorious life na ating maranasan. Na hindi naman mangyayari kung tayo po'y hindi mag-uukot talaga ng oras sa Diyos. Amen? Amen? Ito ang dahilan kung bakit madalas yung ating prayer hindi na seryoso. Nakikinig ka? Amen? Tingnan mo sarili mo. Tingnan mo kayo sa Kristo. Tingnan mo sarili mo ngayon. Okay. Naghahanap ka ba ba? Interesado ka ba ba na masagot ng Diyos ang prayer mo? Naghahanap ka ba ba ng kasagutan? Isa nga sabi ko ba ito naman, yung ating mga nakasulat, tuloy mo na. Okay? Isa kasi parang ulit-ulit na, baka hindi na nam ng iba. Nagiging parang mechanical na lamang. Hindi natin isa, anong ibig ng Diyos? Wholehearted. Heartfelt. Kailan? Fervent prayer na kanyang hinahanap. At tonight, sana nakita nyo kung bakit madalas talagang walang sagot sa ating mga panalangin. Kasi bakit nasa atin na rin. Amen? Amen? But again, listen, dahil sa Diyos, huwag kang susuko. Gusto niyang mapakinggan ka, gusto niyang tulungan ka. Paliwanag ba? Amen? Now, kung hindi makapasok, yes, mayroong door of God's way. Kung hindi makapasok, don't give up. Meron pang door of what? Door of what? Confession. Baka meron kang dapat na i-confess na kasalanan. Maliwanag ba? Na nakakahadlang sa iyo. Alright? God, okay, you see? Now, ginawa mo yung kanyang kalooban, nag-confess ka. Okay? Hindi pa rin makapasok. Ano kailangan naman? Alright. Baka kulang sa pagiging maningas. Amen? Passionate, forceful na prayer. Ibig na Lord, makita mo, seryoso ka sa hinihingi mo. Amen? Dahil sa iyong kaseryosohan, wala kang ganang kumain, wala kang ganang matulog, sapagkat talaga naghahanap ka ng kasagutan sa iyong prayer. Amen ka siya? Okay. Alright. At bisan, ang kailangan mo is what? Katulong ang church. Liwanag ba? Tulong ang church sa prayer mo. The door of what? Agreement. And lastly, the door of what? Fasting. Ay, natin. Habang natin na kayo